be saying goodbye to the hotel room. I hope to see you next time. And double check baka may naiwan. Lagi niyong tatandaan to double check on things or mga sulok-sulok may iwang gamit. Goodbye room. I'll see you next time. Room 043-0430 signing off. Close the lights. 5, 4, 3, 2, 1. Close. 5, 4, 3, 2, 1. Close. 5, 4. Sit. Okay. Just a quick breakfast here sa hotel. So I'm having pan na chocolate, kway teow, beef sausage, and veggie beans, pork and beans, or beans, baked beans. Tapos sa fruit, watermelon, I think this is apple yogurt. Tapos yung kape na puro gatas, and juice, mukhang pineapple juice. Kain lang mabilis and then I'll go around after. Hindi ko gusto yung kape, parang puro gatas. Punta ko magandang coffee shop later. See you around. So yung coffee shop, mag-open siya ng 10 o'clock and 9:40 pa lang naman. I'll be in the apartment coffee siguro in less than 30 minutes. Hindi naman naiba ang Pilipinas sa Singapore. May traffic na din. Pero tingnan niyo yung traffic flow nila. Yung traffic flow, nasa tamang lane, hindi maingay, patient. Unlike sa atin, pag ganyan nagkakagulo na. Nanginginig na ako sa'yo! While waiting for bus 64, take a look at this. I think yung City of Manila, medyo ginagawa naman nila yung development ng Pasig River, di ba? Yung parang ganito. May walkway, may kanal, may bridge. Tapos, nilinis din. MMDA ata or Metro Manila or Manila's government yung gumagawa. Pero matagal bago nila na-achieve yung ganitong klase. So keep it going lang, di ba? Tapos get this kind of look and itsura. Pati yung yung mga establishment. Okay siya, malinis, walkable, plants, walang tambay. People are walking. Nila wina-walk nila yung kanilang mga kids sa likod. Diba? Ang ganda. Maganda. So kaya natin yan, Pilipinas. Kaya natin yan. Wala pa yung bus eh. So nakita ko tong in a recent post, nakita ko sa social media, it ranked around 6 or 7. So I'll post it here. Yan yung rank niya. Yan yung rank niya. Tapos sa Pilipinas, ang entry natin si Yardstick Coffee. Masarap talaga din doon. I remember nag-try kami ng Yardstick Coffee sa MOA. Sa may IKEA building. Super sarap din. So tatry ko naman yung version ng Singapore. Sabi best coffee in Asia. Dito ako sa streets along Serangoon Road, going for the coffee place. Hanap yung coffee place eh. So ito sa right side ko, parang they're reconstructing an old building. Yeah. Ganda pa ng mga maayos pa yung parang terrace. Pupunta ako dun sa apartment coffee. And after that, I need to go to Marina Bay Expo. Okay, andito na sa cafe. Ang problema, may pila na agad. Sana tumatanggap sila ng GCash. Wala, may pila na agad eh. Mukhang fail yung punta natin kasi haba ng pila. And kailangan kong makapunta ng Marina Bay by 8. By 11 a.m. 10:15 na. Abang-abang na tayo. A few moments later. We're lucky enough to get inside as soon as. So I don't need to rush. I just want good coffee. So I'm inside apartment coffee right now. There's a menu. Actually, hindi siya ganun kamahal. We're gonna take a look at the menu. Very few lang yung kanilang and I ordered flat white.
Thanks for waiting. Please fight today. Yes. Thank you. Here's my coffee. Maganda rin yung lagyan niya. Mabango siya. Sarap. Flat cold. Flat white. You can smell the coffee. Well. Iba talaga yung flavor. Okay, that's the apartment coffee experience. Masarap siya. Sayang walang take-out, no? Bila ko sana yung wife ko kaso walang take-out eh. The experience, kailangan mo siya ma-experience sa lalagyan nila. Masarap, hindi siya yung mga Starbucks coffee, hindi siya ganung lasa. Hindi siya matamis, you can taste the coffee profile. Nagpapaka-connoisseur na naman ako. Pero if you want to try it out, just go. Isa sila sa mga cashless transactions here in Singapore. So, dapat meron kang Visa o Mastercard available. They don't accept cash. So, nakastop pa kami. And even if kukunti pala yung sasakyan, ayan, sumusunod ng mga tao sa batas. Not all the time. Yeah, stop na. Or go. On my way to MRT. Punta na Blue Line. Going to Marina Bay Sands Expo. Meron naman dito malapit na Blue Line, Ronchor. Tapos, it will take me siguro around 10 minutes to be there. Actually, malapit to sa Little India. Yung binabaan ko na station na Little India na yun. Sarap ng coffee. Hindi ko lang kung nasan ako ngayon, pero I need to go there. So, ano yung place na to ay Albert Court. So, sa right side ko is LaSalle Arts College. Ganda oh. School yan. It's just an art school. Ganda. Ganda ng mga train stations nila. Pinagplanuhan. So, I'm sad lang na in my lifetime, sa mundong ito, hindi mangyayari, hindi ko mararanasan yung ganitong klaseng train stations and mga facilities, public commute facilities sa Pilipinas. That's why I love going to Singapore kasi na-experience ko yung mga ganitong bagay. Promenade Bayfront. So ito yung gagawin namin mag-asawa. Cutting down the sugar and salt is easier when we do it together. So to my lovely wife, we have an assignment. Coach Julio, we have an assignment. We'll cut down sugar and we'll cut down salt. So that means wala nang donut, wala nang chichirya. So sa mga suki namin binibilhan before na wala, tablahan na tayo ngayon. So few stops lang, I'll be in Bayfront and we'll go to Singapore Expo, Singapore Marina Bay Expo. And we're just waiting for the train. It will be here in 3 minutes pa daw. Mas mabilis yung train sa kabila. Nakadalawa na sila. Dito wala pa. 1 minute pa daw. Yun din yung isang gusto kong experience dito sa Singapore. Maganda yung commute system niya. Malinis, air condition, tapos okay yung system. Talaga nag-invest sa mga ganitong klaseng public utility infrastructures ang mga tao. Imagine, itong lugar na to dati, ganito pa rin. Konti tao. Hindi siya ganun ka-busy. Kaya babalik-balik ako here. Dahil efficient. Everything is efficient. Everything is clean. May artworks. Malinis din. Kaya gustong-gusto ng mga tourists dito. Wala lang silang mga tipong Siargao or Boracay. Gusto mo ma-experience yung first world efficient. Magandang government. Magandang facility. Singapore. Linis oh. Ako lang yung tao. Nag-e-echo pa nga eh. Hindi gaya sa atin sa Pilipinas. Ayoko talaga i-compare dahil magkaibang world. Pero yung mga politiko natin, ito yung pinapangako. Ang dami nagpangako na ang gagawing
Parang Singapore ang Pilipinas. I'm entering the Marina Bay Sands Expo and Convention Center. It's level 3, L3 to the left side. Kami taas sa escalator. Going to L3 Hibiscus Way. So, nakadalawang kape ako ngayon. Nag-coffee ako sa apartment coffee. And then my wife gave me this coffee, iced coffee, and then this is her hot coffee. It's called 4 coffee. I had 2. I have 4. So, dito ako ngayon sa Marina Bay Sands Expo. And then after this, mag-grab going to the airport. So, yung wife ko naiwan mo na mamaya pa yung flight niya. Gabi pa, 8 p.m. And kasama ko ngayon si Chase, office mate ng wife ko. Our flight is at 2 o'clock. Final mukbang food trip for here sa Changi Airport. Kasi may food pa sa plane but I'm medyo gutom na ako. Hindi ko nagustuhan yung kinain ko doon sa hotel. Puro carbs. $8, mga $12 ito lahat. So yung GST halos napunta here. It's currently 12:30 na ng hapon. So I'm having fish noodles. Nabili ko doon sa Lixin. There's a restaurant. There's a food here for Lixin. Noodle siya. Fish noodles with fried wonton. Ito yung fish. Fish noodle. Minced pork with spicy noodles. So, may wonton din. Crunchy wonton na tatawag. Dito nabuhay, tumatasig. Wala pang 5 minutes. It's an exciting, fun trip as expected. Ang dami new discoveries. Kahit madalas ako sa Singapore, ang daming bago. That's the good thing with a vibrant city like Singapore. You get new things every now and then. Mga latest discovery ko during this trip is yung Tiong Bahru Bake Shop. Alam ko matagal na yun dati sa Tiong Bahru. And masarap siya. As in, wow. Na-recommend ko nga sa wife ko. So, naiwan siya ngayon. Mag-iikot-ikot siya sa Orchard. Na-recommend ko yun sa kanya. Try niya. Shoutout tayo dun sa Pinay. Kay Nettie. Thank you very much for helping with the payment. Kasi cashless transaction. Siguro, yun din yung lesson na bago kong natutunan sa trip na to. Maraming restaurants and establishment na cashless. So, be ready with your cards, Visa and MasterCard. Sometimes yung mga Nets and EasyLink, they allow those for payments. May mga 7-Eleven stores din na ganun, yung mode of payment. Yun, another discovery that I found out din yung while browsing the net kasi sinabi ng wife ko na number 1 in Asia, yung apartment coffee. And then number 2 sa Asia, yung sa Philippines yung yardstick. So kanina after ko mag-checkout sa hotel, isip ako ng route papunta din sa apartment coffee. And found out na madali lang, merong 1 bus ride lang going there. Tinry ko siya. And super sulit. Ang harap. Accommodating din yung ang babait din ng staff. I think mga owners sila. Parang friends lang talaga nag-work lang. Wife ko, pinapunta ko. First time niya kapunta sa Chinatown Complex. Kumain kami doon. Sarado lang yung Hawker Chan. Original Hawker Chan. Pero kumain kami sa isang Hainanese chicken rice. First time din ng wife ko makapunta sa Sungay Bolo. First time kumakita ng otter. Nakakita kami ng monitor lizard in action kasi kumakain pa talaga siya. In an hour pala, I'm going back to Manila. Baon yung mga memories na to. Baon yung 4 days sa Singapore, Valentine's date namin, yung nature walk namin, yung pag-explore, pagbalik ko sa Tampines, Putong Geylang, punta ako ng Vivo City, Gardens by the Bay. If you want to watch those videos pala, it's a 4-day, it's a 4 vlog siya. Balikan nyo lang, day 1, day 2, day 3. Ngayon yung day 4. Baka may question kayo if you want to try those places na pinuntahan namin, just drop a question and then we'll answer it. Nasagutin ko siya. But if you want to experience this kind of things, just do it. I'm looking forward for our next trip. I'm going to save for another trip here to Singapore on August. And for me to do that again, siguro hanap ako ng ibang places here. If you can support me, save money, earn money for
travel na pupuntahan ko, please do like this video, share this video, and subscribe to my channel kasi it can help the algorithm of my content na ginagawa. And with that kasi, may chance ma-monetize. Secondary lang yun. Ang pinaka-objective ko is really to create amazing stories for you guys. And monetization will come next, but it will sustain the channel. So that's the support that I need from you. And if you have comments also, write it down. And thank you for watching the 4-day adventure, the 4-day trip na ginawa ko here sa Singapore. And looking forward for the next videos pwedeng Singapore and other places pa. Thank you very much for watching, and continue to support my channel. And that's it. See you on the next one, guys.